Uy, uy! Benny! Ano pa? Dahan-dahan ka, uy! Mukhang na-miss mo talaga ako, ha? Hayaan mo. Bukas na bukas din ng umaga. Lalabas tayo. Jogging tayo. Tapos, ibibili kita ng pagkain gusto mo. Ano, ayos pa yon? Benny, tigilan mo nga muna si Kenneth. Pagod pa yun sa biyahe. Ayos lang, ma. Na-miss ko rin naman tong asong to, eh. Oo nga pala. Nakapaganda na ako ng merienda mo dun sa kusina. Kumain ka na lang muna. Mamaya ka na magligpit ng mga gamit mo. Saktong-sakto. Gutom na rin ako, eh. Oh, ano, Benny? Gutom ka na rin, ha? Sabay ka sa akin kumain. Hay, naku, ewan ko sa inyong dalawa. O siya, sige na, kumain ka na ron. Magsasampay lang din ako ng mga labada. Opo, ma. May tao. May hinihintay ka bang bisita ngayon, ma? Wala eh. Hindi rin naman si Papa mo yan. Mamaya 6:00 pang dating nun. Si Kim naman 4:00 pasado pa. Sino kaya yan? Teka po, pagbubuksan ko. Ako na. Kumain ka na doon. Sige na. Dyan na! Sino ba yan? Oy, Ampeng. Kayo pala. Magandang hapon, Joanna. Oh, bakit napapunta kayo rito ng mga anak mo? Talagang kasama mo pa itong si May. O kumusta, May? Ayos bang araw mo ngayon? Opo, ayos lang naman po, Ate Joanna. Ampeng, may tutulong ba ako? Oo, sana pero nahihiya ako. Oh, ano ba yon? Sabihin mo na. Huwag kang mahiya. Makikinig naman ako. Ano sana? Manghihiram lang sana ako ng pera. Manghihiram ka? Ay nako, medyo gipit kami ngayon eh. Pero magkano pala kung sakali ang kailangan mo? Mga, mga 5,000 ganun. 5,000? Abay bakit parang alaki naman yata? Aanhin mo ba? Naisip ko kasing magsimula ng negosyo. Kahit maliit lang na tindahan, gagamitin kong pangkapital yung pera. Naku, Ampeng, pasensya ka na talaga ha. Pero wala talaga ako maipapahiram ngayon eh. Medyo mahal kasi ang gastusin. Bayad sa kuryente at tubig. Tapos tuition pa ni Kimberly. Sige na, Joanna. Kahit hindi buong 5,000, kahit nga 1,000 lang ayos na yun. Manghihiram na lang kami ng dagdag sa iba. Uy, wala talaga eh. Sa iba ka na lang siguro Damot mo! Ay, Ampeng. Magandang trabaho ng asawa mo at sundalo itong panganay mo. Tapos sasabihin mong wala kang pera? Sinungaling! Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga! Madamot! Makasarili! Nay, tama na po yan. Umalis na po tayo. Teka, sandali. Hindi naman po yata tamang sigawan nyo ng ganyan si Mama. Kasi lang hindi kayo pinahiram. Huminahon ho kayo, Aling Ampeng. Pare-pareho lang kayo ng mga kapitbahay natin. Pagsisisihan nyo itong araw na to. Pagsisisihan nyo yung kadamutan nyo. Sinusumpa ko ang pamilya nyo! Nay, ano ba? Nakakaya na po. Uwi na tayo. Natatakot nitong si May sa ginagawa niyo eh. Oops, dito ka lang, Benny. Huwag kang lalabas. Sinusumpa ko kayo! Elisa, halika na! Dalhin mo yung bata! Opo. Pasensya na ho kayo, Ate Joanna. Aalis na po kami. Patawad ho ulit. May, halika na kay ate. Anong problema ng babaeng yon? Bigla na lang nag-alboruto? Sa harap pa talaga ng mga anak niya? Yung isa maliit pa. Parang may sira na yata sa tuktok yun, ma. Kawawa naman sina Elisa at May. Lumihan po ako sa inyo dito sa Sitio Pangil para ikwento kung paano sinira ng isang halimaw ang buhay ko. Isang demonyong dilang na pagbigyang makautang ng mga magulang ko. Buhay na ng pamilya ko ang siningil. Siningil sa kahindik-hindik na paraan. Paraang mas malaging pa sa simpleng pagsalakay lang ng mga aswang. Ako nga po pala si Kenneth, isang dating sundalo.
Itong isasalaysay ko ay nangyari noon pang 2003. 24 anyos pa lang ako nito. Kakauwi ko pa lang ng Marinduque, galing sa unang saba ko bilang opisyal na sundalo. Sa Mindanao po kasi ako na-destin noon kaya talagang miss na miss ko na sina mama, papa, ang kapatid ko at ang alaga naming aso. Pero bago ko ituloy ang pagsasalaysay, gusto ko lang po kayong hikayating mag-subscribe sa channel ni Sir Jupiter. Konting pambawi na lang sa mahusay nilang pagsasabuhay sa mga totoong kwentong pinapadala ng mga senders tulad ko. Kaloka? Seryoso ba yan, kuya? Oo nga. Yun talaga nangyari kanina. Di nga namin malaman ni Mama kung bakit biglang nag-alburuto si Aling Ampeng ng ganun. Anong trip ng sang yun? Nabagog yata yun eh. Pero oo nga pala, ba't di mo naman pinahiram si Aling Ampeng, ma? Eh di ba, nagpapahiram ka naman talaga sa mga kapitbahay natin? Kilalang pala utang si Ampeng, Kim. Nangungutang, tapos sinusunog lang sa bingguhan o saklaan. Sasakit lang ang ulo ko kapag pinautang ko yon. Okay lang sana kung sa emergency gagamitin, eh kaso hindi naman. Isa pa, may kakaiba rin doon kay Amping Mula nang makauwi yung galing bakasyon, kakaiba na raw ang kinikilos. Paano pong kakaiba? Biglang-bigla na lang daw nagagalit. Tapos parang laging hindi mapakali. Lulong sa sugal yun, pero hindi naman payulente. Lalo na sa mga anak niya. Eh nitong kailan lang, madalas na raw saktan yung dalawa. Mukhang napansin ko nga yun sa kanya kanina. Di siya makatingin ng diretso. Palingon-lingon tapos kakamot-kamot sa braso at lieg. Kala mo may sakit sa balat. Mukha pang wala siyang pakialam sa bunso niyang anak. Aba, dapat lang pala di na pinahiram ni mama yun. Magkakaproblema lang tayo dun. Kapag ayaw nung nagbayad, baka mapaawi pa si mama. Tsaka pasensya na rin. Hindi ko na isara yung gate pagkarating ko. Rekta pasok kasi ako eh. Ayun tuloy, nakarating sila sa harap ng pinto. Teka, si Benny ba? Binigyan niyo ng pagkain? Binigyan ko na, Pablo. Pero, Kenneth, pakitingnan mo na lang. Total, patapos ka naman na eh. Baka kasi di niya kinain. Kinain naman niya siguro yun. Paborito niya tong nilagang baka eh. Pero sige po ma, titignan ko doon. Ang aso naming si Benny ay may doghouse sa bandang gilid ng bahay. Nakapwesto yun sa ilalim ng bintana ng kusina. Doon na namin nilalagay ang pagkain at tubig niya. Komportable naman siya doon. Inayos kasi ni Papa Pablo ang pwesto at pagkakagawa ng doghouse para hindi maulanan o mainitan ang alaga namin. Tahimik yata si Benny ah. Anong nangyari dito? Bakit hindi man lang nagalaw yung tipak ng karne sa kainan niya? Benny? Benny? Labas ka nga muna dyan. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit di mo kinain tong paborito mo? Anak ng... Benny? Papalapit pa lang ako ay nagtaka na ako dahil sobrang tahimik ng bakuran. Hindi rin nagalaw ang kanyang pagkain kahit konti, kaya naman sinilip ko siya sa kanyang doghouse. Nakakapasok kasi konti ang liwanag galing sa bintana ng kusina roon at nang makita ko na ang aso namin, agad akong natigilan. Sa unang tingin halata ko ng may mali sa kanya. Namumulang mga mata at todo ang paglalaway. Marami ring balahibong nalagas sa sahig. Nakahiga lang siya. Hindi gumagalaw pero humihinga pa naman. Noon din ay taranta kong tinawag sina mama. Diyos ko! Anong nangyari kay Benny? Bakit siya nagkaganyan? Ewan ko. Maayos naman siya kanina eh. Naglaro pa nga kami pagkarating ko. Tinignan mo ba kanina nang bigyan mo ng pagkain, Jonah? Oo, pero akala ko natutulog lang kaya di ko na sinilip at dinistorbo.
Kailangan natin siya mapatingin agad sa veterinaryo, Papa. Oo nga po. Parte ng pamilya natin si Penny. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. Ako na siguro magdadala sa kanya sa doktor bukas. Sige. Pero ayun nga, bukas na. Sarado na ang klinika ngayon. Huwag din muna natin hayaang makapasok si Benny sa bahay. Di pa kasi natin alam kung anong mikrobyo ang nakuha ni Benny. Mamaya, rabies na pala yan. O ano, delikado tayo pag nagkataon. Mag-iiwan na lang ako ng sapat na tubig dito sa harap ng doghouse. Tsaka Kim, paki-double check ng gate. Hindi kami mapalagay noong gabing yun. Mahal kasi talaga namin ang alaga namin. Parang gusto na naming sumikat na ang araw at nang madala ko na siya sa doktor. Ang di ko alam, hindi na pala sisikatan ng araw ang dalawa sa pamilya namin. Pasado 11:00 nang magising ako para umihi. Pagbalik ko sa kwarto ay napadako ang tingin ko sa bintana. Nakaharap yon sa may gate ng bahay namin. Bakit may tao sa labas ng gate? Sino kaya yun? Nagtaka ako sa nakitang tao sa labas ng gate. Hindi ko siya maaninag ng maayos dahil madilim sa kinatatayuan niya. Pero sigurado akong nagmamasid siya sa bahay. Tatawagin ko na sana siya nang mapagtanto kung wala ng tao roon. Nasaan na yun? Bakit bigla na lang siyang nawala? Nakatitig naman ako sa kanya. Paano naglahong na lang siya ng ganun? Bilang sundalo ay agad akong kinutuban. Kaya naman dali-dali akong bumaba at lumabas ng bahay. Lumabas din ako sa gate namin. Pero wala talaga akong nakitang kahit sino roon. Maski pusa o asong kalye man lang ay wala talaga. Doon na ako pumasok ulit at kinandado ko ang gate. Papasok na sana ako sa pinto nang bigla naman akong makaramdam ng kakaiba. Ano ba to? Bakit pakiramdam ko may nagmamasid sa akin? Pero hindi galing sa labas ng bakod. Galing lang dito sa bakuran. Suyurin ko na lang ang bakuran. Baka may akyat bahay na pala dito. Kumanda ka sa akin pag nahuli kita. Madali akong kumilos. Bumalik ako sa kwarto ko at kinuha ko ang aking pistola. Lumabas ako ulit. Sinuyod ko nga po ang bakuran namin. Tiningnan ko ang mga halaman sa harap pero wala akong napansing mali. Pumunta ako sa isang gilid at sa likod bahay. Wala pa rin talaga. Ang totoo ay nawala nga roon ang pakiramdam kong may nagmamatsyag. Subalit nang makarating ako sa kabilang gilid ay naroon na naman ang pakiramdam na yon. Mas malakas, mas ramdam sa pool sa kalooban ko. Kumabog ang dibdib ko. Ano ba to? Bakit ako kinakabahan ng ganito? Saan ba kasi yung lintik na yan? At bakit pa siya nagmamasid? Teka, dito ba yung nararamdaman ko? Pero imposible. Napahinto ako sa harap ng doghouse ni Benny. Napatingin ako roon. Pansin kong natapon na ang piraso ng karning baka sa sahig. Balot na ito ng napakalapot na laway. Hindi pangkaraniwang laway ng aso. Tahimik pa rin ang paligid. Benny? Benny? Gising ka ba? Benny? Hindi talaga siya nag-iingay man lang. Ano ba kasing meron kay Benny ngayon? Hindi bale. Bukas ay masasagop na rin ang pag-aalala namin. Matapos suyurin ang bakuran ay bumalik na ako sa kwarto ko. Tinago ko ulit ang baril ko. Nakiramdam ako ng mga kalahating oras pa bago natulog. Subalit bigla na lang akong nagising ng... Benny! Ano? Bakit ka? Wag! Wag! Si Mama! Anong nangyayari sa baba?
Taranta akong napabangon at napababa sa hagdan. Dinig ko ring napasunod sa akin sina Papa at Kim sa hagdan. Tuloy-tuloy kaming bumaba at pareho kaming nagulantang nang makita ang tagpo sa kusina. Anong nangyari dito? Benny! Anong ginawa mo kay Mama? Hindi! Hindi! Mama Joanna! Ah! Hindi! Hindi ko malaman kung paano ipapalunok sa isip at puso ang nadatnan. Basag ang bintana ng kusina. Sigurado ako kung sino ang pumasok doon. Si Benny. Kinakain si Mama Joanna. Nang makarating kami doon ni na Papa at Kim ay hindi na gumagalaw si Mama. Butas na ang kanyang tiyan at wakwak ang dibdib. Nginangasab ng aso namin. Diyos ko! Benny! Anong ginawa mo? Bakit mo ito nagawa? Mukhang manatakmal pa yata si Benny! Pa! Mag-iingat ka! Ilang! Walang ano-ano ay bigla na lang umakto si Benny na susugurin si Papa Pablo. Mabuti na lang mabilis kong naitulak si Papa. Napabalandra siya sa may hagdan. Nang makita kong papasugod na si Benny kay Kim, agad na akong humablot ng upuang kahoy mula sa may mesa. Pinaghahampas ko yun sa aso namin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, Benny! Mahal ka namin, pero patawad! Kailangan ko itong gawin! Hindi ko tinigilan si Benny hanggang sa nakita kong hindi na siya gumagalaw. Basag ang kanyang bungo at bali ang iilang buto dahil sa ginawa ko. Pagkatapos ng naidali-dali na kaming kumilos ni na Papa at Kim palapit kay Mama Joanna, danak ang dugo ni Mama sa buong kusina. Halimaw! Bakit naging halimaw ang alaga natin? Bakit siya tatagawa kay Mama? Kuya! Wala na si Mama! Wala na si Mama, Papa! Ma, hindi! Bakit nangyari ito? Ma! Mama! Mahal ko asawa. Jorapi, hindi ito maaari. Ano ba kasing meron kay Benny? At bigla siyang nagkakalito. Bakit ba nagawa niya ito sa'yo? Jonah! Jonah! Tinawagan ko ang kapitan ng barangay namin. Tumawag na rin ako ng ambulansya. Hindi kasi namin kayang asikasuhin ang anumang natira kay Mama ng kami lang. Oo, bilang sundalo may ilam ako kung paano humawak ng mga bangkay, pero nanay ko yun at namatay siya sa ganung paraan. Wala ako sa wisyo noon para maayos na masikaso ang kanyang katawan, kahit hanggang ngayon nga na sinusulat ko ito ay nanginginig na naman ng kalamnan ko. Hindi ko alam kung paano ko iisipin ang mga nangyaring ito sa inyo, Pablo. Pero makakaasa ka. Tutulong kami sa pag-aasikaso kay Joanna. At saka ipapasuri ko na rin ang lahat ng mga aso dito sa atin. Hindi naman kasi biglang magkakaganon lang si Benny nang walang dahilan. Siguradong may nakahawa sa kanya. At baka may nahawaan na rin itong ibang hayop. Mas maganda kung ipasuri niyo lahat ng mga alagang hayop, Kapitan. Isama niyo na pati pusa, mga ibon o kahit mga alagang baboy at manok. Mahirap nang magpakakampante. May punto kayo. Sige, gagawin ko yan. At saka magpapatawag na rin ako ng albularyo. Albularyo? Bakit naman po? Kakaibang kutob ko rito sa nangyari sa bahay ninyo, Pablo. Hinala ko, hindi ito maipapaliwanag sa karaniwang paraan. May nararamdaman akong kung anong hindi tama. Palagay ko, matutulungan tayo doon ng isang albularyo. May kilala po ba kayong mapagkakatiwalang albularyo?
Sa pagkakaalam ko, madalas manggagansyo ang mga ganyan eh. Meron. Huwag ka mag-alala. May kilala akong isang bantog na albularyo dito sa atin. Nagpatuloy ang investigasyon sa bahay. Napansin ng mga dumating na taga-ospital na nawawala ang atay at puso ni Mama. Hindi pa kasama ang mga yon sa bandang tiyan at bituka na kinain ni Benny. Dagdag pa ay may napansin pa kaming kakaiba. Ano ba kasi nangyayari dito? Bakit may nakita rin mga bahid ng tugo sa likod bahay? Hulma sa mga bakas ng paa ng tao ang mga yon. Mukhang galing sa bintana ng kusina. Halatang hindi lang to simpleng kaso ng asong nawala sa sarili. Siguradong may kung sino sa likod dito. Humanda siya sa akin kapag nalaman ko kung sino siya. Pagbabayarin ko siya ng mahal. Pagkatapos ng investigasyon ay umalis si Papa para dalhin sa morgue si Mama. Kami naman ni Kim ang naiwan sa bahay. Nang makumpleto ang investigasyon ay nagsimula na kaming maglinis. Tinulungan kami ng ibang mga tanod at pulis. Maayos din nilang niligpit ang katawan ni Benny para dalhin sa mga magsusuri. Masyadong nakakabaliw tong gabing to. Wala na si Mama, Kuya. Wala na. Kim, tibayan mo ang loob mo. Umiyak ka lang kung kailangan. Ikaw, Kuya, bakit di ka naiiyak? Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Hindi ko pa rin lubos maisip na biglang mawawala si Mama ng ganun na lang. Hapon ng araw ring yun ay naihanda na ang katawan ni Mama para iburol. Nakalagay sa saradong kabaong. Napagpasyahan namin ni Papa at Kim na isang araw lang iburol si Mama kasi nga hindi talaga maayos ang kalagayan ng kanyang katawan. Tapos ipapakremate namin agad sa susunod na araw. Umaga ng sumunod na araw naman, ilang oras bago dalhin sa krematorium si Mama ay natanggap na namin ang resulta ng mga pagsusuri sa bangkay ni Benny. Anong sabi ng mga sumuri kay Benny pa? Ang labo. Wala silang makitang anumang mikrobyo o sakit sa katawan ni Benny. Kahit rabies, wala. Wala silang ibang napapansing kakaiba. Maliban na lang sa mga pisikal na palatandaan. Pula ang mga mata, ang lapot ng laway at naglalagas ang balahibo. Eh bakit biglang nagbago si Benny kung gano'n? Iyan ang hindi ko rin talaga alam. Punta ko siguro ang sumuri kay Benny para kausapin ang mas malinaw. Isama ko si Kapitan. Importante yan pa. Kaligtasan natin dito ang nakasalalay eh. Mamaya, may hayop o tao pang tamaan ng sakit na ganun. Isa pa, lumalabas talagang may kung sino ring nakapasok sa bahay eh. Dumaan sa bintana. Teka, sandali. Di ba si Aling Ampeng yun? Napatingin kami sa tawid ng bahay. Naroon nga si Aling Ampeng. Kasama niya ang anak na si Elisa. Halata kong hindi mapakali ang dalaga. Parang gusto na niyang hilain ang kanyang nanay palayo. Si Aling Ampeng naman mismo ay pansin kong pangiti-ngiti habang nakatingin sa bahay namin. Anong problema ng matandang yan? Ba't pangising-ngis yan habang nakatingin dito? Huwag niyo na lang pansinin. Mukhang wala nga talaga sa katinuan ang isang yan eh. Humanda yan sa akin. Hindi na ginagalang si Mama. Hoy, Kim! Teka, sandali! Bumalik ka nga rito, Kim! Kimberly! Ano ba? Sundan mo ang kapatid mo, anak.
Nagpupuyos sa galit na lumakad si Kim papunta sa mag-ina. Dali-dali ko naman siyang sinundan at baka anong gulo pa ang maganap. Ano bang problema mo, hukluban ka? Ba't natawa-tawa ka pa habang nakatingin sa bahay? Alam mo naman nakaburo si Mama doon eh. Hindi pa tapos ang lahat. Simula pa lang ito ng pagdurusa ninyo. Apat talagang hayop kang matanda ka! Kimberly, ano pa? Huminahon ka nga. Ang lakas ng loob mo! Wala kang karapatang sampalin ako! Talaga naghahanap ka ng gulo, ha? Gusto mo ng gulo? Pues, ibibigay ko sa iyong hinahanap mo! Kim! Kim! Tama na sabi yan eh! Kim! Tama na! Mo kung pigilan! Tuturuan ko ng leksyon yung babaeng yan! Ikaw ang tuturuan ko ng leksyon! Matapos magpalitan ng sampal ay nagkasabunutan na nga sina Kim at Aling Ampeng. Nahirapan pa kami ni Elisa na awatin at paghiwalayin sila hanggang sa napilitan na akong gumamit ng konting lakas. Hinila ko ang kapatid ko palayo sa matanda. Si Elisa naman ay pilit na pinipigilan ang kanyang nanay. Bitiwan mo ako, kuya! Bitiwan mo ako! Tama na! Ilalampaso ko sa spalto mukha ng huklubang yan! Tama na sabi eh! Bumalik na tayo sa bahay. Itong tatandaan ninyo, hindi pa ako tapos! Magdurus ang pamilya nyo! Mga hambog! Mga madadamot! Mga bastos! Mga walang galang! Kung meron mang bastos at walang galang dito, ikaw yon! Elisa, sige na. Dalhin mo ng nanay mo. Kuya Kenneth, pasensya na po talaga. Hindi ko na alam kung anong nangyayari kay nanay. Nayali na kayo, nakakahiya sa mga tao. Doon ko na nakumbinsi si Kim na bumalik na sa bahay. Diniretso ko siya sa kwarto niya tapos kinuha ko siya ng tubig. Nag-alala si Papa. Gusto niyang kausapin at pagsabihan ng kapatid ko pero sinabihan ko si Papa na ako na ang bahala. Ituon na lang niya ang sarili sa mga paghahanda para sa paghahatid kay Mama. Kim, alam mo, hindi mo dapat ginawa yun. Nagkagulo pa kayo ron sa labas. Ngayon pa talaga kung kailan nakaburol si Mama. Iahatid na nga natin siya mamaya eh. Nakakainis, kuya eh. Binabastos si Mama porke di pinautang. Naiintindihan naman kita, kaso nga, hindi rin tama yung ginawa mo. Alam na nating sira ang tuktok ng aling yon. Dapat hindi mo na pinatulan. Hinayaan mo na lang sanang umalis. Sorry, kuya. Yaan mo, di na mauulit. Ayos na yun. Basta matutuparin mo yung sinabi mo na hindi na mauulit, ha? Babawasan mo na yung pagiging mapusok mo. Ikakapahamak mo yan. Oo na. Oo na. Pero sakit makasampal ni Manang, ha? Pakiramdam ko di lang simpleng palad dumapos sa pisingi ko. Para magaspang na ewan. Patingin nga ako. Oo. Hinawi ko ang buhok ni Kim na tumatakip sa kanyang pisngi. Kita kong namumula nga ang sinampal ng matanda. Pansin ko ring parang may kung anong galos doon na may konting dugo. Totoo nga. Parang hindi lang simpleng sampal yun, ha? May maliit na mga galos at kunting dugo pa nga, oh. Dugo? Ba't naman ako magagalusan sa sampal na yon? Hindi ko rin alam. Tignan mo sa salamin. Tumayo si Kim mula sa kanyang kama at humarap sa salamin. Agad ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng kanyang pisngi. Ba't ako nagkagalos ng ganito? Sigurado naman ako ang sampal na yung tumama sa pisngi ko eh. Di niya ako nakalmot o ano. Sunod niyang nagawa, ayun ang sinabunutan niya ako. Kaya tiyempohan kong makausap si Elisa. Mamaya siguro pagkatapos ng
cremation ni Mama. Ha? Bakit naman? Hindi ko masabi kung ano talaga pero masama ang hinala ko sa mga nangyayari. Kinukutuban ako sa mga pinagsasabi ni Aling Ampeng. Anong klaseng kutob? Hindi ko pa nga alam. Kaya nga kakausapin ko si Elisa. Si Elisa ang kakausapin ko kasi mukhang hindi ko naman makakausap ng matino yung nanay niya. Kala mo bombang bigla-bigla na lang sumasabog si Manang eh. Kung sabagay, siguraduhin mo lang din na makakausap mo ng solo si Elisa. Baka mag-alburuto si Aling Ampeng pag nakakita kang lumapit sa anak niya. Yun nga mismong bala ko. O siya, maganda ka na. Magiging busy tayo ngayon hanggang hapon. Naging abala nga kami sa mga sumunod na oras. Mabuti na lang at payapa namang naidaos ang misa para kay Mama Joanna, pati na ang cremation. Pinili naming iwan ang abo ni Mama sa columbarium tapos ay umuwi na kami. Mga pasado 4:00 na nang makarating kami sa bahay. Matutulog muna ako pa. Sama po ng pakiramdam ko eh. Teka nga, sandali. Naku, nilalagnat ka nga. Kailan lang ba masama ang pakiramdam mo? Kanina lang po doon sa simbahan. Ah, Bago tayo pumuntang krematorium. Binaliwala ko lang kasi mukhang kaya ko naman eh. Kaso lalong sumama nang hinatid na natin si Mama. Tapos eto nga, medyo nahihilo na ako. Ang katiring ng balat ko. Di ko matukoy saan eksakto. Ipahinga mo na muna yan. Tawagin na lang kita mamaya kapag kakain na. Aalis din muna ako. Tutuloy ka, kuya? oh, saan ka naman pupunta? Kakausapin ko po si Elisa pa. Ha? Tungkol naman saan? Huwag mong sabihin pagsasabihan mo tungkol sa nangyari kanina. Pa, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magsisimula ng gulo. Kaya nga si Elisa ang kakausapin ko. Kasi ayokong makainitan si Aling Ampeng. Magtatanong lang ako kung ano ba't parang may mali dun sa Ale. O sige, basta mag-iingat ka ha. Umalis ka na kaagad. Kung sakali man, magkainita na. Akong bahala pa. Magtiwala po kayo sa akin. Nagpahinga lang ako ng mga 15 minutos tapos umalis na ako. 5:00 na po nang lumakad ako papunta kina Aling Ampeng. Yun nga lang ay hindi ako agad lumapit sa kanilang bahay. Nagmasid muna ako mula sa malayo. Sarado ang kanilang bahay ah. Wala ring katao-tao sa labas. Pero nakakapagtaka. Bakit parang hindi naaasikaso ang bakuran nila? Ang tataas ng mga damo. May iilan pa mga basura. May tao. Si Aling Ampeng. Aalis yata. Makapagtago nga muna. Maingat akong nagtago sa likod ng makapal na halamanan. Nasisilip ko si Aling Ampeng mula roon. Lumakad siya papalayo sa kanilang bahay pero napahinto rin ito, tsaka nagpalingalinga. Naman, bakit parang ang lakas ng pakiramdam niyan? Maayos naman ang pagkakatago ko ah. Hindi bali na, magtatago lang ako rito. Sana lang talaga, hindi niya ako makita. Makalipas ang ilang sandali ay lumakad na ulit ang ginang. Hinintay ko pa siyang makalayo ng husto bago ako lumabas sa pinagtataguan ko. Kinuha ko na ang pagkakataong yun. Dali-dali akong pumunta sa kanilang bahay at kumatok. Medyo hininaan ko nga lang ang boses ko. Elisa? Elisa? Ako ito. Si Kenneth. Pwede ba tayo mag-usap? Elisa? Elisa?
Kuya Kenneth, anong ginagawa mo rito? Kailangan natin mag-usap. Ikaw talagang sadya ko, hindi ang nanay mo. Pero gusto kitang kausapin tungkol sa kanya. Kuya, nasa matinding panganib ang pamilya mo. Kayo ng papa mo at ni Kimberly. Panganib? Ano bang panganib ang sinasabi mo? Pasensya na kuya, hindi ko pwedeng sabihin. Basta ang masasabi ko lang, iba na si nanay. Hindi na yan si nanay. Umuwi ka na sa inyo. Sabihan mo ang papat kapatid mo na maganda. Lalo na si Kimberly. Nasa alanganin na siya ngayon. Hindi talaga kita maintindihan. Ano ba kasing... Pasok na po ako. Naghihintay si May sa loob. Elisa! Elisa! Buksan mo tong pinto. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Elisa! Elisa! Lintik! Hindi na talaga ako pinagbuksan ulit ni Elisa. Kaya naman lumakad na lang ako palayo sa kanilang bahay. Magkahalong inis, pagkalito at kilabot ang bumabagabag sa kalooban ko noon. Ano ba kasing gusto iparating ni Elisa? Tsaka bakit ba kasi hindi niya pwedeng linawin sa akin? Halatang may nararamdaman siyang takot kanina eh. Bahala na. Ang mahalaga, kumpirmado ko na ngayon. May mali kay Aling Ampeng. Kung ano man yun, yun ang aalamin ko. At hindi ko muna siya hahayaang lumapit sa bahay namin. Tuloy-tuloy akong lumakad pa uwi. Hindi ko mapigil ng utak na isipin kung ano kaya ang lihim ng matanda. Naisip ko nga rin nung baka tama si Kapitan. Baka nga kailangan namin ng albularyo. Kung bakit ay hindi ko pa masabi. Hanggang sa napadaan ako sa bahaging wala masyadong kabahayan. Manipis na kakahuyan lang sa magkabilang gilid. Ano ba to? Parang lalo akong kinikilabutan. Ayan na naman yung pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Sino kaya talaga yun? Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pinilit kong kumilos ng normal. Kunyari wala akong nararamdaman o napapansing kakaiba. Gayunpaman ay patuloy lang akong nakiramdam. Hindi ako pwedeng magkamali. May nagmamatsyag talaga sa akin. Madali kasi akong makaramdam ng mga ganito. Kasama nga kasi sa pagsasanay bilang sundalo ang pagiging listo sa lahat ng oras. Ayun! Sa wakas, natumbo ko rin kung nasaan ka. Humanda ka sa akin. Huhulihin kita kung sino ka man. Nang matumbok ko na ang kinaroroonan na nagmamatsyag, hinanda ko na ang sarili ko. Biglaan akong humarap sa bahagi ng kakahuyan kung saan ko siya nararamdaman at agad ay naistatwa ako sa nakita. Anak ng... Anong klaseng maligno yan? Bakit ganyan itsura niyan? Hindi. Humahakbang siya papunta sa akin. Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Hindi ako natatakot sa'yo, demonyo! Isang kakaibang nilalang ang nakita ko sa paanan ng isang puno. Halata kong babae yun batay sa hubog ng katawan at haba ng buhok. Pero karimari-marim ang anyo. Kulay tsokolate ang balat tapos puno ng mga butas-butas at pantal-pantal. Nilalabasan ang mga iyon ng nana. Matatalim din ang kanyang mga pangil at kuko. Dinadaluyan ng napakalapot na laway ang bunganga. Ang kanyang mga mata naman ay purong itim, walang balintataw. Pero sigurado akong nakatitig siya sa akin. Umulot ako ng mga bato. Diyan ka lang! Subukan mong lumapit at tatamaan ka sa akin! Tumatawa siya. Pinapatawa mo naman ako, binata! Para namang may magagawa yung bato mo! Pero huwag kang mag-alala.
Hindi pa ito ang panahon mo! Uunahin ko muna ang kapatid at tatay mo bago kita isunod! Walang hiya ka! Huwag na huwag mong gagalawin ang pamilya ko! Ha? Hinagis ko ang 2 bato na hawak ko pukul sa halimaw. Iniwasan niya ang isa. Subalit ang ikalawa ay sinalo niya mismo gamit ang kanyang ulo. Kita mo na! Walang magagawa sa akin yung panghahagis mo ng mga bato! Anong pakay mo sa amin? Sumagot ka! Alam mo kung ako sa'yo, uuwi na ako. Malay mo, may nangyayari na pala doon sa bahay ninyo. Hayop ka! Anong ginawa mo kina Papa at Kimberly? Hindi! May nangyaring masama sa bahay. Kailangan ko makauwi ka agad. Diyos ko! Iniwan kong tuloy-tuloy na humahalakhak ang halimaw. Pakiramdam ko ay hinahabol ako ng kanyang tawa. Sinasakop noon ang utak ko at nagdudulot ng matinding hilakbot sa damdamin ko. Gayunpaman ay pinilit ko yung baliwalain. Pinilit kong bilisan ng takbo hanggang sa makarating na nga ako. Nadatnan ko si Papa Pablo sa paanan ng hagdan. Pa! Paanong nangyari dito? Kenneth, anak, ang kapatid mo. Parang sinasapian yata o ano. Ano po? Sinasapian? Paano sinasapian? Pumunta ko sa kwarto niya kanina. Hatang ko sana siya ng gamot. Kaso, may kakaiba na sa itsura ni Kimberly. Medyo namumula ang balat niya. Tapos, pati ang mga mata niya. Namumula na rin. Nasaan na po siya ngayon? Nasa kwarto niya. Kinulong ko doon. Bigla na lang kasi siyang nagwala. Pinaghahagis niya yung mga bagay-bagay sa loob ng kwarto niya. Hindi siya nakikinig sa akin. Muntik na nga rin niya akong sugurin eh. Buti nakalabas na ako. Diyos ko, ano kayang nangyayari sa kapatid ko? Teka po, pupuntahan... Pangawalan niyo ako rito! Mga walang hiya kayo! Ang lakas sa loob niyong ikulong ako! Humanda kayo sa akin kapag nakawala ako! Uubusin ko kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Ah! Pangawalan niyo ako rito! Ano ba? Bilisan niyo mga inutil! Palabasin niyo ako rito! Kim, pasensya ka na! Pero hindi pwede! Hindi ka namin pwedeng basta pakawalan kung ganyan ka! Makakasakit ka lang! Baka masaktan mo lang din ang sarili mo! Isinusumpa ko! Pagsisisihan niyo itong ginawa niyo sa akin! Magsisisi kayo! Hindi ko mapigilang mag-alala ng gusto para sa kapatid ko. Kaya naman bumaba ako ng hagdan tsaka lumabas ng bahay. Umakyat ako ng bakod at sumilip sa bintana ng kwarto ni Kim. Pinilit kong sumilip sa mga siwang ng saradong mga jalousie. Pakawalan niyo ako rito! Palabasin niyo ako, ano ba? Hindi ba kayo nakakaintindi? Palabasin niyo sabi ako eh! Anak nang, bakit nagkaganyan ang itsura ng kapatid ko? Nagkasabunutan ng pagkabahala at kilabot sa kalooban ko nang makita ko si Kim. Hindi na lang kasi simpleng namumula ang balat niya, talagang nagkaroon na ito ng mga pantal-pantal. Hindi lang yun maliliit na parang tigyawat, kundi yung malalapad at mukhang makakapal talaga na parang sa allergy. Pagkakita nun ay agad na akong bumaba. Nag-usap kami ni Papa sa may sala. Sinabi ko sa kanyang lumalala ang kalagayan ng balat ni Kim. Kamamatay lang ng mama ninyo. Tapos ito naman. Natatakot ako, Kenneth. Natatakot akong baka ang parehong karamdaman na bumago kay Benny ang tumama ngayon kay Kim. Yun din ang hinala ko pa. At mukhang may ideya na ako kung sinong salarin. Yun nga lang.
Wala pa akong matibay na patunay. Napakahirap kasing paniwalaan eh. Isip ko tuloy, mukhang kailangan nga natin ng tulong ng isang dalubhasang albularyo. Salarin? Sinong salarin ba ang tinutukoy mo? At bakit nasabi mong kailangan niya natin ng albularyo? Kakaiba po kasi ang kilos ni Elisa. Nang puntahan ko kanina, natataranta siya. Sabi niya, nasa matinding panganib daw ang pamilya natin. Wala siyang sinabi kung bakit, pero sigurado akong dahil yun sa nanay niya. Sinubukan kong tanungin pero pinagsarahan niya na ako ng pinto. Ano namang panganib ang magagawa ni Amping sa atin? Yun din ang tanong ko nang umalis ako sa bahay ni na Elisa. Pero sa daan may nakita ako. Mahirap paniwalaan to pero may nakita akong halimaw. Halimaw? Anong halimaw ba ang sinasabi mo? At sigurado ka ba dyan? Baka naman pinagloloko mo lang ako. Pakilala mo ko. Hindi ako palabirong tao at isa akong sundalo. Hindi ko magagawang gumawa-gawa ng kwento ngayong nasa alanganin si Kim. Anong halimaw ba kasi yung nakita mo? Hindi ko alam kung anong halimaw yon. Pero matatalim ang mga kuko at ngipin niya at pula ang mga mata. Tapos ang balat ay puno rin ng pantal-pantal. May mga butas pa nga na nagdanaknak at nilalabasan ng dugo. Sinubukan ko siyang labanan. Pero hindi siya nasasaktan kahit tinamaan ko ng bato. Papalagpasan na ako. Kaso sinabi niya na mismo na nasa panganib kayo rito. Kaya napatakbo na ako pa uwi. Ano namang kinalaman ni Amping tungkol sa halimaw na yon? Palagay mo ba? Yun ang lihim na pinapahiwating ni Elisa? Oo pa. Palagay ko, yun na mismo yon. Isa pang may gumugulo rin sa isip ko eh. Si Benny, nasapak ni Aling Amping nung nakarang araw. Ito yung pagkakataon na pumunta siya rito para mangutang. Pagkatapos nun, nagbago ng alaga natin. Si Kimberly naman, nasampal nung matanda kaninang umaga. May sumpa ang sampal ni Amping? Paano naman nangyari yun? Paano siya nagkaroon ng kakayahang magpasa ng sumpa? Yan ang hindi ko rin alam pa. Wala naman kasi akong alam sa mga ganitong kababalaghan. Pero kutob ko, may kaugnayan tong lahat sa nakita kong halimaw. Pati na sa mga bakas na nasa likod bahay nang mamatay si Mama. Mukhang wala tayong magagawa kundi ang hintayin dumating ang albularyong sabi ni Kapitan. Malinaw pa kasi sa sikat ng araw na hindi pangkaraniwan ang kinakaharap nating problema, anak. Yan mismo ang pinupunto ko pa. Kailangan natin maghanap ng tamang tao na nakakaalam kung paano solusyonan ang mga ganitong problema. At garantisadong walang magagawa ang mga doktor sa ospital. Ni hindi nga nila matukoy kung anong karamdaman ni Benny, di ba? Sana lang. Dumating na yung albularyong yon bago pa lumala ng husto ang bagay-bagay dito sa atin. Ano yun? Sa taas. Sa kwarto ng kapatid mo. Naku, lagot. Si Kim nakatakas! Aakyat pa sana ako papunta sa kwarto ni Kim nang makita ko siyang umaakyat sa may bakod. Noon din ay dali-dali kaming lumabas ni Papa pero nagawa ng makalundag ng kapatid ko palabas ng bakod. Nakita rin naming nabasag ang mga jealousy sa kanyang bintana. Kalat ang bubog sa bakuran. Kim! Bumalik ka rito! Saan ka pupunta? Kimberly! Hoy! Kenneth, kailangan nating sundan ang kapatid mo. Kukuha lang po ako ng baril at flashlight. Baril? Mabilis lang ako. Aayin mo naman yun. May nakaharap po akong halimaw kanina. Posible makasalubong natin yun sa daan. Sige, bilisan mo na. Taranta akong pumunta sa kwarto ko para kunin ang baril at flashlight ko. Pagbalik ko ay may bitbit na rin kutsilyo si Papa Pablo. Di na kami nagsayang ng oras, dali-dali kaming lumabas. Tinumbok namin ang daang tinakbuhan ni Kim. Papunta siya sa manipis na kakahuyang nasa gilid ng barangay namin. Kapag tuloy-tuloy mong tinakbo o nilakad ang gubat na yon ay makakarating ka sa isang karatig barangay. Nakita pa naman namin ang kapatid ko bagamat malayo na.
ang natatakbo niya. Ayun! Ayun na kapatid mo! Kim! Hoy! Bumalik ka rito! Kimberly! Kim, makinig ka naman sa amin! Kim! Ayaw talaga niyang huminto. Habulin lang natin siya pa. Hindi siya pwedeng mawala sa paningin natin. Tuloy-tuloy namin siyang hinabol. Mabuti na lang talaga naisip kong bitbitin ang flashlight ko. Nagagawa naming diretsong makatakbo nang hindi natitisod sa mga bato at ugat ng puno. Subalit sadyang mas mabilis ng konti sa karaniwan ng takbo ni Kimberly. Hindi nagtagal ay nawala na nga siya sa paningin namin. Kimberly! Kim! Nasaan ka na ba? Magpakita ka sa amin! Kim! Kimberly! Naririnig mo ba kami? Kim naman oh! Kim! Kim! Diyos ko, paano ba natin siya mahanap? Ang inaalala ko lang, baka may makasalubong sa ibang tao. Ayoko isipin kung anong posibleng magawa ni Kim. Wala siya sa sarili niya ngayon. Alam ko, anak. Kaya nga kailangan natin siyang makita agad. Pa! Papa! Nagulantang ako nang bigla na lang may humablot kay Papa pasuot sa talahiban. Mabilis ko yung sinundan pero hindi madali dahil sa kapal ng mga damo. Binunot ko ang baril ko, nakahanda na akong magpaputok kapag kinakailangan. Pa! Nasaan ka? Magsumigaw ka lang, Pa! Susundan ko boses mo! Pa! Wag! Tama na! Tama na! Doon! Tandun si Papa. Pa! Sandali lang! Andiyan na ako! Nang matumbok ko ang pinagmumula ng boses ni Papa ay binilisan ko ang takbo papunta roon. Nakalapat na ang daliri ko sa gatilyo ng pistola. Ilang sandali pa ay may natanaw akong isang punong nara. May gumagalaw sa baba nun. Agad ko yung inilawan ng flashlight at para kong binundol ng dambuhalang truck sa nakita ko. Hindi! Hindi ito maaari! Kimberly! Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa sa papa natin? Kim! Bakit? Ikaw na naman! Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga bang may kinalaman ka ritong demonyo ka! Itira mo ang puso! Akin ang puso at atay! Ayop ka! Etong sa'yo! Mamatay ka na! Hindi mo ako mapapatay ng laruan mong yan, hangal! Bakit mo ginagawa to sa pamilya ko? Bakit? Dahil masarap kayo! Masarap kayong paglaruan! Masarap ang puso at atay ninyo! Demonyo ka! Tama na yung pagkain mo dyan! Ang gagawin mo ngayon, patayin na rin yung isa pang pagkain naririto! Bilisan mo na! At nang makarami tayo ngayong gabi! Pagkain. Pagkain. Patayin ang pagkain. Kim! Anong gagawin mo? Yan! Ganyan na! Tumayo ka! At batayin mo yung kuya mo! Hindi! Hindi ko malaman ang gagawin ko ng mga oras na yon. Kailangan kong humanap ng paraan para mailigtas ang kapatid ko. Hindi na gumagalaw si Papa. Ang meron na lang ako ay si Kim. Ang kaso di ko alam kung paano ko siya maibabalik sa dati. Tumayo nga si Kim at humarap sa akin. Kita ko noong pareho na ang mga mata nila ng halimaw. Puro itim at walang balintatao.
Patayin ang pagkain. Kim! Kim, makinig ka sa akin! Gumising ka, Kimberly! Ako to! Kuya Kenneth mo! Kim, gumising ka! Ano ba? Kimberly! Patayin. Patayin ang pagkain. Kailangang makarami. Kailangan. Ngayon na! Sugurin mo na siya! Bahala na to! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Sa hudyat ng halimaw ay biglang sumugod si Kim papunta sa akin. Napansin ko noong matatalas na ang mga kuko ng kapatid ko at alam kong kailangan kong mag-ingat. Nahawakan ko ang isa niyang braso pero nayanig ang kalamnan ko dahil mas malakas siya sa inaasahan ko. Hindi man sobrang lakas pero hindi ganun ang puwersa ng isang 17 anyos na patpating dalaga. Patayin! 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 Kim! Kim, gumising ka! Ako to! Kuya Kenneth mo to! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Bahala na! Patawarin mo sana ako sa gagawin ko! Ay! Nang makatsyempo ay binalibag ko ang kapatid ko. Medyo nilakasan ko kasi nga alam kong hindi na pangkaraniwan ang pangangatawan niya noon. Tumama ang batok niya sa ugat ng isang puno. Agad siyang hinimatay. Abot langit ang panalangin kong sana hindi ko siya napatay. Kim! Diyos ko! Kimberly! Kimberly! Dadalhin ko muna siya pa uwi. Kailangan ko maghanap ng tulong. Kailangan maibalik si Kim sa dati. Nang palingalinga ako, hindi ko na makita ang halimaw sa paligid. Ang naroroon na lang ay ang luray-luray na bangkay ni Papa Pablo. Masakit man sa aking iwan muna si Papa doon, yun ang ginawa ko. Binitbit ko ang walang malay na si Kim pabalik sa barangay namin. Humingi ako ng tulong kina kapitan at sinabi ko ang lahat ng nangyari. Agad ay naghanda sila para puntahan si Papa. Ako naman ay dumiretso sa bahay. Bitbit si Kim ay dumiretso ako sa kwarto ko. Ginapos ko siya sa kama ko. Alanganin kasi ang kwarto mismo ng kapatid ko kasi nga basag ang bintana doon. Tiningnan ko ang kanyang kalagayan. Wala pa rin siyang malay pero maayos naman ang pintig ng kanyang puso at kanyang paghinga. Binantayan ko ang kapatid ko. Maya't maya ko ring tinitingnan ang pintig ng puso at paghinga niya para mamalayan ko agad kung sakali mang magbago. Yun nga lang ay hindi ko inalis ang pagkakagapos sa kanya. Namumula pa rin kasi ang balat niya at maraming pantal-pantal. Malakas ang hinala kong agad siyang magwawala kapag nagising. Hanggang sa lumipas ang mga kalahating oras. Sana kaya sila, Kapitan? Hindi pa sila nakakabalik. Sila na siguro yan. Huwag mong bubuksan! Kim? Sa wakas nagising ka na. Huwag na wag mong bubuksan niya kung ayaw mong mamatay! Pakawalan mo ako rito! Kalagan mo ako! Buisit kang tao ka! Pakawalan mo ako! Tao po! Pagbuksan niyo ako! Ako ang albularyong pinatawag ng inyong kapitan. Kailangan ko po kayong makausap. Napakasama ng nararamdaman ko sa loob ng inyong bahay. Nasa matinding panganib kayo. Papasukin niyo po ako kaagad. Bisa ninyo! Manahimik ka, matanda ka! Huwag kang magulo! Lumayas ka na rito! At huwag ka nang babalik! Mamatay ka na! Ah! Pasensya na, Kim! Lintik kang tao ka! Huwag mong pagbubuksan yung matandang yan! Huwag! Huwag! Bumalik ka rito!
Taranta akong bumaba ng hagdan at pinagbuksan ko ang kumakatok. Bumungad sa akin ang isang matandang patpatin at gilid-gilid na lang ng ulo ang may buhok. May kasama siyang isang binatang siguro mga nasa 16 anyos, may nakasuot na backpack sa likod ng binata. Kumusta, iho? Ako si Nanoy. Pinapunta ako rito ni Kapitan. Galing pa akong kabilang bayan. Dito ba ang bahay ni Pablo? Dito nga po. Pero wala na po si Papa. Napatay po siya ng... Umalis ka dito, bakalamero ka! Lumayas ka dito! Alis! Ha? Sinong pumatay sa kanya? Ang kapatid ko po. Umalis ka na rito kung ayaw mo mamatay! Alis na! Ang kapatid mo ba ang nagsusumigaw na yan sa ikalawang palapag? Alis na! Alis! Umalis ka na! Siya nga po. Hindi ko na po alam kung anong nangyayari sa kapatid ko. Ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Buong kwento. Walang labis, walang kulang. Simula na mag-umpisa ang kakaibang mga pangyayari rito sa inyong bahay. Ikinwento ko ang lahat kay Mang Nanoy. Sinimulan ko nang dumating sa amin si Aling Ampeng para mangutang. Sa bawat detaling binabanggit ko ay napapailing ang matanda. Pansin ko ring nagtitiim ang kanyang mga ngipin at tumatalim ang kanyang mga mata. Hindi malabong yung Ampeng nga ang nasa likod ng lahat ng ito, iho. Sigurado kung isa siyang aswang. Aswang? Sigurado ho ba kayo dyan? Oo, sigurado ako. Aswang ang nakita at nakaharap mo, Kenneth. At ginagawa niyang aswang ang mga napapasahan niya ng sumpa. May kasamang laway na merong sumpa ang kanyang sampal. Kaya nagkagano ng aso ninyo at ang kapatid mong si Kim. Ano na pong dapat natin gawin ngayon, Manong? Palagay ko kasi, habang tumatagal, palala ng palala ang kalagayan ni Kim. Tama ka. Kaya, una ko munang titignan ang kalagayan ng kapatid mo. At pagkatapos ay tutulong ako para tugisin ang aswang. Diyan ka lang! Huwag kang pupunta rito! Binabalaan kita, hukluban ka! Ardong, ihanda mo ang gamit ko. Sige po, Lolo. At pagkatapos ko pong maganda, saan ako po pwesto? Babantayan ko bang bahay sa labas o sasamahan ko kayo ron sa taas? Doon ka sa taas. Alalayan mo ko ron. Hindi na kami nagsayang ng oras. Umakyat kami ni Namang Nanoy at ng apo niyang si Bardong papunta sa kwarto ko kung nasan si Kim. Habang paakyat kami sa hagdan ay lalong nagsumigaw at nagwala ang kapatid ko. Ikinabahala ko iyon ng husto. Sabi naman ng matanda nangyayari yun dahil ramdam ng masamang enerhiya sa katawan ni Kim na may albularyo ng haharap sa kanya. Tuloy-tuloy kaming umakyat. Sa labas ng pinto ay may inabot si Bardong na bote ng langis sa kanyang lolo. Nagpahid ng langis na yon ang albularyo sa magkabila ng palad. Pagkatapos ay pumasok na kami. Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa akin, pagahas! Anong gagawin ng lolo mo? Manood ka lang, kuya. Pero tibayan mo ang loob mo. Baka mag-alala ka para sa kapatid mo. Isipin mo na lang na ang gagawin ni Lolo ay para sa ikabubuti ni Kim. Wag! 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 Kim! Manalig ka, kuya. Magdasal ka. Lumapit ang matanda sa kama kung saan nagkagapos si Kim. Kumikibot-kibot ang mga labi nito bagamat walang salitang lumalabas. Ilang sandali pa ay bigla na lang niyang inilapat ang kanyang hintuturo sa bandang sikmura ni Kim. Noon din ay napasigaw ng ubod lakas ang kapatid ko. Itigil mo yan! Itigil mo! Ah! Tama na! Tama na! Bardong! Ang katas ng kalamansi! Ipainom mo sa kanya! Uubra pa po ba yun sa kalagayan niya, Lolo? Oo!
Kakakain pa lang niya ng alaman ng tao kanina. Pwede pa nating ipasuka yon. Ipasuka natin kasama ang binhi ng aswang. Sige na, bilisan mo na! Heto na po! Kumuha ng 2 bote si Bardong mula sa kanyang bag. Ang isa ay malinaw at malapad. Halata kung katas nga ng kalamansi ang laman nun, bagamat may nakahalong di ko alam. Ang ikalawa naman ay kamukha ng maliit na bote ng gamot. Hawakan mo siya. Ipainom mo sa kanya yan. 3 takal lang ng takip ng bote. Iwan mo ako! Ano ba? Iwan mo ako, tanda! Heto na po! Wag! Pinainom nila ng katas ng kalamansi ang kapatid ko. Pagkatapos ay pinatakan naman nila ang kanyang bunganga ng langis mula sa ikalawang bote. Agad-agad ay lalong namilipit sa sakit si Kim. Kumilos naman ang matanda. Hinilot-hilot niya ang sikmura ng kapatid ko. Hinilot ng hinilot. Hinilot ng hinilot. Hinilot ng hinilot. Hanggang sa tuluyan na itong mapasuka. Sumuka si Kim ng napakalapot na parang laway. Kulay berde na may kahalong dugo at buong-buong mga laman. Sumusuka si Kim. Ano yung mga... Teka, hindi po ba? Tama ang inhala mo, Kennedy. Laman at dugo yan ang ama ninyo. Diyos ko. Lamia kang matanda ka. Pagbabayaran mo to. Magbabayad. Kim? Wag kang mag-alala. Hinimitay lang ang kapatid mo. Ngayon, linisan mo siya ng mabilisan. Magmadali ka. Sunod naman nating gagawin ay ang pagtugis sa aswang. Sundalo ka, hindi ba? Opo, Manong. Kaso wala namang talab ang mga bala sa kanya eh. Wala talagang talab dahil wala namang pangontra ang mga bala mo. Mag-aanda tayo ng mabilisan. Tapos ay sumama ka sa akin. Bardong, ikaw naman ang maiiwan para magbantay dito. Sige po, Lolo. Ako pong bahala. Una kong binigay ang baril at mga bala ko kay Mang Nanoy. Bumaba sila papuntang sala. Ako naman ay dali-daling binihisan si Kim. Nang matapos ay sumunod na ako sa kanila sa baba. Ito na, Kenneth. Handa na ang baril at ang mga bala mo. Pinahirang ko ng itim na asin ang mga bala. Huwag ka mag-alala. Konti lang ang nilagay ko para garantisanong gumana pa rin yan. Ang baril mo naman ay binulungan ko ng dasal. Itutok mo lang yan sa aswang at hindi ka mimintis. Ang gusto ko lang na malaman ngayon ay kung handa na ba ang kalooban mo. Handa na po ako, Manong. Handa na akong kalabanin ng halimaw. Igaganti kong pamilya ko. Si Benny, ang mga magulang ko, ang kapatid ko. Pagbabayarin ko ang aswang sa ginawa niya sa kanila. Papatayin ko siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Bueno, kung ganon, tayo na. Huwag na tayo magsayang ng oras. Kailangan na nating magsanib pwersa para mahuli at talunin ang aswang na yun. Ako bilang albularyo at ikaw bilang isang sundalo. Hindi na kami nagsayang ng oras ni Mang Nanoy. Agad kaming lumabas ng bahay. May nakasukbit na itak sa kanyang bewang. Binigyan din niya ako ng isang supot ng asin para magamit pang saboy kung sakali. Dala ko naman ang baril at flashlight ko. At para sigurado may nakahanda na rin akong military knife. Dediretso po ba tayong kakahuyan, Mang Nanoy? Oo. Doon tayo kung saan mo siya huling nakita. Teka po, yung grupo din ng kapitan, ayun. Mukhang pabalik na sila rito sa baryo. Lapitan natin sila. Hindi maganda ang kutob ko.
Hindi pa man kami nakakalapit ay tanaw ko ng hindi maganda ang kalagayan ng grupong yun. Kita kong may sugatan sa kanila, hindi ko rin makitang kasama nila mismo si Kapitan. Manang, ano pong nangyari? Nasaan si Kapitan? Ang halimaw, nakita niyo po ba? Nakita namin. Nakalaban namin ang halimaw. Pero walang talab ang mga sandata laban sa kanya. Maraming nasugatan sa amin. Tapos, si Kapitan, patay na. Nakain din siya ng halimaw na yon. Hindi maganda to. Sabihin ninyo sa akin kung saan ninyo huling nakita ang aswang. Huli namin siyang nakita, pabalik na siya rito sa baryo. Pero hindi namin nasundan kung saang banda talaga siya patungo. Mukhang mahihirapan tayo nito, Manong. Puntahan natin ang bahay ng pinaghihinalaan mong may kaugnayan doon sa aswang. Sa palagay nyo, doon na siya pupunta ngayon? Oo. At maaaring binabalak na niyang tumakas. Ngayon na tinutugis na siya ng buong baryo ninyo. Sige po, sasamahan ko kayo doon. Sasamahan din namin kayo. Sasama kami sa pagtugis sa aswang. Ay hindi na. Mas mahirap pa mangalagaan ng isang malaking grupo. Lalo lang tataas ang posibilidad na mas marami ang mapapahamak. Ang gagawin ninyo, bantayan ninyo ang inyong kanya-kanyang pamamahay. Maglatag kayo ng mga pangodra, asin, bawang at kalamansi. Ilagay ninyo sa mga pinto, bintana at sa mismong lupa ng bakuran. Alagaan ninyo ang mga pamilya ninyo. Kenneth, halika na. Bilisan natin. Pagkatapos makausap ang mga kasama ni Kapitan ay agad na kaming tumalilis papunta sa bahay ni Aling Ampeng. Sa daan pa lang ay gigil na akong makaharap uli ang halimaw. Hindi na lang kasi sarili kong pamilya ang nasa alanganin, buong baryo na namin ang nanganganib. Dito pa lang sa labas ay ramdam na ramdam ko na ang napakadilim na presensya sa loob. Siguradong nariyan niya ang aswang. Kakatok na po ako, Manong. Tao po! Tao po! Aling Ampeng! Elisa! Andyan ba kayo? Tao po! Umalis na kayo, Kuya Kenneth. Huwag niyo na siyang galitin pang lalo. Nakikiusap ako. Umalis na po kayo. Hindi pwede yung sinasabi mo, Elisa. Kailangan naming tapusin ang halimaw ngayong gabi na mismo. Kung hindi, dadami pa ang kanyang mga mabibiktima. Isa pa, kailangan ko rin iganti ang nangyari sa pamilya ko. Pakiusap, Kuya Kenneth. Umalis na po kayo. Maawa kayo sa kapatid ko. Kapatid mo? Anong? Kapag hindi kayo umalis, pupugutan ko tong batang to! Tama na po. Masakit, nanay. Masakit po aray ko. Nay, ano ba? Nangako kayo. Nangako kayong hindi niyo sasaktan si May kapag umayon kami sa lahat ng gusto niyo. Manahimik ka! Manong, anong gagawin natin? Ako bahala. Palalabasin ko yung halimaw na yan. Ihanda mong sarili mo. Sa hudyat ko, Kenneth. Tumakbo ka papuntang sa likod bahay. Dapat nakahanda ka ng magpaputok noon. Maliwanag ba? Maliwanag po. Hindi ko alam kung anong binabalak ng albularyo. Basta kinasa ko na lang ang baril ko. Ang matanda naman ay lumapit sa pinto at ipiniid niya roon ang kanan niyang palad. Ang kaliwa naman ay nakadaop sa kanyang dibdib. Noon din ay nagsimula na naman siyang mag-usal ng kung anong dasal. Kumikibot-kibot ang kanyang mga labi pero wala akong marinig sa kanyang mga sinasabi hanggang sa biglang... Lintik kang matanda ka! Anong ginagawa mo sa akin? Itigil mo yan! Itigil mo yan! Pakawalan mo yung batang yan! At layuan mo kung gusto mong tigilan kita!
Wala ka sa posisyon para uputuhan! Tama na! Kenneth, kayo na! Tumakbo ka na papuntang likod! Bilisan mo! Walang dala-dalawang isip akong tumakbo papunta sa likod ng bahay na mag-iina. Doon ay agad kong nakita ang aswang na tumatakbo palayo. Hindi na ako nagsayang ng oras. Tinutok ko agad sa kanya ang baril ko. Tatakas ka ha! Humanda ka sa akin! Hetong sa'yo! Ay, nakakainis! Sa wakas, tinablan ka ring demonyo ka! Pero hindi pa ako tapos! Tinamaan ko ang aswang at bumagsak siya sa damuhan. Nang makita ko yun ay tumakbo ako papalapit sa kanya. Kita kong may tama siya sa likod, balikat, binti at kahit sa mismong likod ng ulo. Nanghihina na siya, pero pilit pa rin siyang gumagapang. Walang hiya kang tao ka! Mamaya mo itong ginawa mo sa akin! Magpapayat ka na! Ano na? Kumusta ang pakiramdam ng malapit ng mamatay? Ngayong ikaw naman ang pinagtatawanan ko. Masaya ba? Masaya ba ha, Aling Ampeng? Wiz! Gayon pa man, hindi ako kasing demonyo mo. Hayaan mo, hindi ko pa tatagalin ang paghihirap mo. Mamaalam ka na! Muli ko siyang binaril sa batok. Noon din ay lalo pa siyang nanghina. Unti-unti rin ay bumalik siya sa dati ng anyo. Ang orihinal na itsura ng kapitbahay namin. Patawarin mo ko. Hindi ko ginusto ito. Hindi mo gusto? Hindi mo ginustong ginawa mo? Pagkatapos mong guluhin ang pamilya ko at pagtawanan, sasabihin mong hindi mo ginustong ginawa mo? Napakademonyo mong halimaw ka! Hindi. Maniwala ka sa akin. Nahawa lang ako. Hinawaan lang ako ng pagkaswak. Hindi ako. Nakakainis kang matanda ka. Nakakainis ka. Buwisit na kapalaran to. Ah! Matapos ang lahat ay sinunog ng mga taga-baryo ang bangkay ni Aling Ampeng. Yun kasi ang mungkahit ni Mang Nanoy. Ako naman ay inasikaso ang kung anuman ang natira kay Papa Pablo. Hindi ko rin pinabayaan ang kapatid ko, bagamat hindi rin niya kinaya ang epekto ng nangyari sa kanya. Pagkagising, hindi na siya makausap. At pagkalipas ng mahigit 1 linggo, tuluyan din siyang pumanaw. Noong kumalma na ang mga bagay-bagay, kinausap namin ni Mang Nanoy si Elisa. Doon ay nalaman naming nahawa nga na aswang si Aling Ampeng, habang nasa kabilang probinsya sila. Yun nga lang, hindi raw totoong hindi yun ginusto ng babae. Kusang loob daw kasi ang pagtanggap ni Aling Ampeng sa kapangyarihan ng aswang. Sinabihan daw kasi siya ng halimaw na siswertehin siya sa pera kapag tinanggap niya ang kapangyarihang itim. Buwisit na siguro yan dahil sa pagkagahaman sa pera.
napahamak ang pamilya ko. Namatay ang mga magulang ko sa ganong kasahol na paraan. Tapos ngayon, sumunod na rin sa kanila si Kimberly. Patawarin mo ako, Kuya Kenneth. Patawad. Kasi hindi ko napigilan si nanay. Huwag kang humingi ng tawad, Elisa. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo lang din ang sa tingin mo ay makakabuti para sa kapatid mo. Tama yan, Kenneth. Walang dulot na mabuti ang kinikimkim na galit. Dahil hindi makakatulong yan sa iyo. Pero may itatanong lang sana ako, Manong. Sige lang. Ano bang tanong yan? Kung hindi nahawaan ng pagkaswang si Aling Ampeng, hindi mangyayaring kalokohan to sa amin. Ang tanong ko, posible bang matugis kong halimaw na nagbigay ng kapangyarihang itim kay Aling Ampeng? Oo naman. Posible. May ilang mga paraan na pwedeng gamitin. Gusto mo?